Andyan na si Jana. Okay, Jana, gaano na ba kayo katagal na mag-on nitong si Kiko? We were together for 3 years back then po. 2023 pa po kasi nangyari yan. Oo, 3 years, no? Yes, 3 years po. Okay. Doon sa 3 years na yun, mahaba-habang biyahe na rin. Ano? Saan ba kayo nagkakilala ni Kiko? Matagal na ba kayong magkaibigan? O talagang bagong tao lamang siya na dumating sa'yo 3 years ago? Friend po siya ng friend ko. Tapos nireto lang po ako ng friend ko sa kanya. At doon sa umpisa, syempre, nagkakalkal tayo ano ng impormasyon sa pagkilala natin sa mga tao. Pero si Kiko ba yung tipo na parang hindi naman gagawa ng masama ng ganitong mga bagay? Yes, wala naman po ako nakita simula una hanggang halos matapos yung 3 taon. Sobrang bait naman po niya, sobrang healthy po ng relationship namin. Mm-mm. Siguro din po sa kamay na kung nag-away kami ng malala. Ano yung huli mong sinabi? Sorry? Sobrang healthy po ng relationship namin. So, hindi ko po akalain na magagawa niya yun. Wala po akong nakitang sign na gagawin niya po yung ganon. Kumusta ang naging pakikitungo ng pamilya ninyo dito kay Kiko sa loob ng 3 years na yon? Kasi parang nakakalabas-masok na siya sa bahay ninyo, ha? Freely, ha? Nang wala nang parang iniiwasan kasi nga nagalaw pa niya yung gamit ng nanay mo na kuhanan pa ng pera. Yes. We treat him as a family po. Yung family ko sobrang ni-welcome po siya sa bahay. Kaya gano'n na lang po siya nakakapaglabas-pasok sa bahay namin. Ayan, pero ito ngang instance ano na sinabi mo na nakita mo talaga, you caught Kiko red-handed. Okay, caught in the act talaga itong boyfriend mo na nangungupit. Saan nangyari ito? Saan parte ng bahay ninyo? Kinailangan pa bang pumasok sa kwarto o nandyan lang yung gamit ng nanay mo tsaka niya kinuhanan ng pera? So, nag-start po yan, December 23. Ito po yung nung na-discover ko na. Nung December 23 po, nasa kwarto po ako. Nasa kwarto po namin ako. Mm-mm. Kaming dalawa po kami sa kwarto ko. And nagkukulitan po kami. Then accidentally, meron po ako nakapasa bulsa niya. Alam ko po, before siya pumunta sa bahay, wala po siyang pera kahit na piso. So pagkapa ko po, meron po ako nakuhang 100 pesos. Then tinanong ko po siya kung saan galing yung pera. Mm-mm. Ang sabi niya po, nakita daw po niya yung kuya niya sa labas, nagdi-deliver daw po ng gasol, kaya nanghingi po siya ng pera. Oh. Then sabi ko, nagsisinungaling ka kasi hindi naman yan yung trabaho ng kuya mo. Then binago po niya yung reason niya. Sabi niya po, napulot niya po sa sala ng bahay namin. Baka daw po merong nakalaglag sa family ko. Oo. Then sabi ko, imposible din pong merong makalaglag ng pera sa family ko. So sabi ko, magsabi na po siya ng totoo kasi meron na po akong kutob. Kasi before pa po nun, madalas na pong nagreklamo yung mom ko na merong nawawala sa pera niya. So sabi ko, may kutob na ako kasi hindi naman gagawin ng family ko or ng mga nakatira po sa bahay yon kasi matagal na po kami magkakasama. So, never ko silang pag-iisipan ng masama. So, siya lang po yung bagong salsa doon or siya lang yung bagong nakakapasok sa bahay. Siya lang yung ibang tao. Yes. Oo. Ayan. Okay, 100 pesos yung sinabi mo ano na nahuli mo. Ibig sabihin ba nito na duda pa rin pala yun? Hindi mo siya nakita in the act Hindi na pa po. nakita na. Iba pa yan. Hindi pa po. Kasunod pa po tong May kasunod pangyayari. pa pala. Masyado naman kasing excited si Kuya Poy eh. Akala ko naman kasi yan na yung kumbaga, duda pa rin yan. Hindi mo nakita pala yung akto, ano? Ayan, pero bago pa pala yan, yung pagkakataon na nakapaan mo na bigla may pera ka. Sabi mo kanina, ala kang kapera-pera. Biglang nagkaroon sa halagang 100 pesos. Bakit? Ganyan din ba yung mga halaga na nawawala nung mga nakaraan pa? Sa natatandaan ko po, hindi. May mga malalaking pong perang nakuha. Kasi nung sinabi niya po, maraming beses na po niyang ginawa yun. Pero hindi po
napapansin ng mami ko kasi siguro maliliit pa lang po yung nakukuha. Mm-mm. Nitong bago ko pa po ma-discover, saka pa lang po nakakapansin si mami na may nawawala na. Siguro kasi malalaki na po yung kinukuha niyang pera. Kaya napapansin na po ng mami ko na meron ng nawawala. Oo. Saan ba nilalagay ng nanay mo yung pera niya? Kung nasa kwarto pa niya yan, tapos sa loob ng kwarto, baka nasa loob pa ng drawer, malaki-laking problema yan. Malakas ang pang-amoy ng bisita natin. O nandun lang sa labas. Nasa loob po ng drawer ni mami, Kita mo? yung wallet. Sa loob pa ng drawer, sa loob din ng kwarto niya. Yes po. Ibig sabihin talagang kumakanana ng matindi, ano? Oo, meron ng pang-amoy ang mga kamay ni Hilda. Oo, ika nga, yung mga kamay na gusto talaga. Mga magkano raw yung malaki na nung naumpisahan na ng nanay mo na nagdududa na siya na parang nababawasan na yung pera ko. O yan, nung nagsalita na. To be honest, hindi ko na po tanda yung price, pero may natandaan po akong nawalan siya ng 1K. Okay, 1K. Pero yung mga maliliit, yung mga pa isa-100, padala-200, hindi na matandaan. Pero meron siyang duda na nababawasan yung laman ng wallet niya. Yes, pero huli na lang din po naka-radar yung mami ko na meron pong nawawala kasi lumalaki na po yung nawawala doon sa wallet niya. Pera pa lang yung pinag-uusapan natin. Baka meron ding mga alahas, mga gamit na bigla na lamang nagiging multo sa loob ng tahanan ninyo. Wala ba? Wala naman po. Pera lang po. Oo, hindi naman yung bigla ka nauhaw, gusto mo ng malamig na tubig, nawawala yung ref. Oo, baka, na-misplace yung ref namin. Oo. Yung mga ganun, hindi na umabot sa ganung punto, ha? Hindi naman po. Okay, sige. Yung mga sapatos ninyo, kumpleto, kaliwat kanan, pares pa rin? Kompleto po. Kumpleto. Kasi baka natipuhan yung kaliwang paa lang nung sapatos, kaliwa lang yung kinuha. Oo, tsaka yun lang yung pwedeng maisingit sa, sa garter ng shorts for whatever reason. Ayan, pero sige, magtuloy na nga tayo. Sabi mo, meron talagang pagkakataon na nahuli mo ng wala ng kawala. Ito ba yun? Si Kiko na nangungupit talaga, nang uumit ng pera sa nanay mo. Yes po. Kinaumagahan po yun ng New Year. Sa amin po kasi siya nag-New Year. Then natulog po siya sa kwarto ko. Ako po natulog po ako sa kwarto nila mami. Kasi bawal po kami. So kinaumagahan po ng New Year, pumasok po siya sa loob ng kwarto nila mami. Si mami po wala na doon sa loob kasi nagluluto na po siya ng pagkain. Ako po, akala niyo po siguro tulog ako. So pumasok po siya. Nilak niya po yung pinto. Then dumiretso po siya sa drawer ng mom ko. Narinig ko na lang po, binubuksan na niya. So pagmulat ko po ng mata ko, nakita ko na po, nahawak niya yung wallet. Then kukuha na siya. Tapos ang sabi ko na lang po sa kanya, anong ginagawa mo? Tapos nagulat po siya kasi gising po pala ako. Then bigla po siyang umiyak, tapos nagsosorry siya. Ang nasabi ko na lang po, umalis na siya kasi ayoko na pong makita siya. Yun na lang po yung nasabi ko sa sobrang nagbablanko po yung isip ko kasi ako po mismo yung nakakita. Tsaka syempre kagigising mo lang, galing kayo sa puyat ng medianoche, ano? Anong taon nga ito this year? No po, 2023 pa po to. Okay. New Year of 2023, yan ang sumalubong sa'yo. O yung kakaibang pagkatao na talaga at confirmed na itong si Kiko na ang tawag dyan ng matatanda, malikot ang kamay. Ayan, nangungupit. At ano nga ulit yung ikinatwiran niya sa'yo? Bakit niya nagawa yun? Noon po, nung kumuha po siya, pangbili daw po niya ng juice ng vape. Magkano yun? Hindi ko na po matandaan kung magkano po yung nakuha niya. Pero nung nahuli mo siya, itinuloy niya pa rin? Ibinulsa pa rin yung kinuha o ibinalik na? Hindi na po. Hindi naman na. Akala ko naman kinuha pa talaga. At home naman. At ano naman yung binanggit mo? Siyempre, medyo may komosyon na yan. Nalaman ba ng nanay mo na nandyan lang naman sa kusina ninyo? Sabi mo, nagluluto.
'Di ba? Gumawa ka ba ng kasi magnanakaw pa rin 'yan kahit na boyfriend mo, aba teka lang, kasalbahihan 'yan ha. Pinatuloy ka na sa bahay, pinagkatiwalaan ka, mahimbing kami natutulog, binigyan ka pa ng lugar na mapagpapahingahan, tapos nanakawan mo kami. Oh, anong sinabi mo ba agad-agad 'yan sa nanay mo? Hindi po. Medyo natagalan pa po akong sabihin sa kanya kasi hindi ko pa po makuha yung lakas ng loob kung paano ko sasabihin sa mommy ko. Hmm. Pero nung sinabi ko po sa kanya, matagal na po pala niyang alam or matagal na po talaga niyang kutob Mm. na yun yung kumpa. Hindi lang po niya agad sa akin sinabi kasi gusto po niya, ako po yung makakita mismo. Mm. Ako po yung magdesisyon sa sarili ko kung ano yung tamang gagawin, kung ako mismo yung makakaalam. Oh, gusto kong marinig papaano ang naging eksena at pag-uusap ninyo ni nanay nung oras na sinabi mo sa kanya na, Nay, may sasabihin po ako sa'yo. Papaano ang naging takbo ng conversation ninyo? Kasi yun ang sabi ko, Mommy, meron akong sasabihin sa'yo, hiwalay na kami and yung mga perang nawawala sa atin, yung perang nawawala sa'yo, siya yun, umamin siya sa akin. Then, ang sabi po sa akin ng mom ko, matagal na niyang alam. Hinayaan niya lang po ako mismo yung makaalam kasi ayaw niya pong pangunahan kung ano yung mga dapat kong gawin. Kumbaga, nagtiwala po sa akin yung mom ko na once na malaman ko, alam ko na po kung anong gagawin ko or alam ko kung anong tamang desisyon na gagawin. Mm-mm. Sabi niya na rin, hinayaan niya po kasi akala niya po kailangan nung ex ko yung pera. Mm-mm. Yung pagtrato ng nanay mo nung mga pagkakataon na nawawalan-walan siya ng pera dito kay Kiko, nagbago ba? Napansin mo ba na ano ba, dumistansya ba si nanay? Naging mas maingat ba siya sa mas malalaking halaga ng pera? Kaya pabarya-barya lang yung nakukuha nitong si Kiko? Yes. Sinabi po niya sa akin na nung nakakutob na po siya, nag-ingat naman na po siya na itabi kung saan itatabi yung pera. Mm. Yung iniiwan niya ron, talaga mga barya lang yung laman nun. Yes po. Buti hindi nagreklamo yung nangungupit, ano? O, bakit ko konti na lang ito? O, simula daw ito nung nasa libo na rin yung kinukuha nung nagnanakaw. Nung libo na po kasi yung nawawala, ayaw rin po magturo ng mom ko na siya yun. Kumbaga wala po kasi kaming ebidensya nun kung talagang siya yung kumukuha. Okay. So mahirap po magturo. Oo, mahirap namang idiin. Ay, kaya nga kanina, 'di ba, sabi ko sa iyo, teka lang, sa bulsa mo lang pala sa bulsa nung boyfriend mo nakita. Yung pala, nakita mo aktual sa isa pang pagkakataon na kinukuha niya at kinakalikot na yung lalagyan ng pera nung nanay mo. Nasa drawer, sa loob ng kwarto niya mismo. 'Di ba? Kita nyo, alam nyo, kahit gaano ho kabait yung pakita ng tao, pagka na pinapapasok natin sa ating mga bahay, galit ako sa ganyan eh. Mahirap din talagang basta magpatawad, ano? Lalo na at ibinigay mo yung tiwala mo. Kasi napakahalaga sa mga tagapakinig po natin at sa mga tagapanood na talagang lubos yung pagtitiwa ang hindi maintindihan ng iba na hindi naman kung sino-sino lang ang papapasukin mo sa loob ng bahay mo. Tama, Jana? Kailangan meron kang tiwala eh. 'Di ba? At ito pa, 'di ba? Tinanggap mo na nga sa puso mo, tinanggap mo pa sa bahay ninyo, tinanggap na rin ng pamilya ninyo at nakakapasok na sa loob ng well, ito naman ang paalaala ko sa mga kabataan diyan na at 21 years old, mas maigi na ang pagliligawan ay hindi kayo nakakapasok sa loob ng kwarto. Doon lang kayo sa sala. 'Di ba? Kahit pa nga alam mo sa sarili mo na wala kayong gagawin na hindi karapat-dapat, baka yung bagay na yan kailangan mo ring baguhin. Okay? Bilang isang magulang din. Bilang isang magulang din, Jana, and I'm quite sure mag-agree dito ang nanay mo na hindi naman safe na nandun sa kwarto yung manliligaw mo. Dun lang kayo sa sala. O kung may tarangkahan kayo, doon kayo sa terrace. Ayan, sa terrace, di ba? O dyan lang kayo. O wag lang naman din sa kalye.
Oh, kumbaga, wag sa labas na labas, wag din naman sa loob na loob dahil nga meron talaga palang mga masasamang tao na maamo ang muka, hindi mo pagdududahan, pero talaga naman sasalbahihin ka, 'di ba? Oh, 'yon. Jana, oh, natanong ko na kung ano ang naging pag-uusap ninyo ng nanay mo, pero ano yung huling pag-uusap ninyo nitong si Kiko? Ikaw ba bilang isang syempre kahit pa nga nag-break kayo, kaibigan mo 'yan, kakilala mo, nakakarelasyon mo, pinagbilinan mo ba siya ng kung ano man na 'wag na uling gagawin ito? Nung after po nung nahuli ko nung New Year, Hmm. nag-chat pa po siya pero hindi na po ako nag-reply. Ayoko na pong makipag-usap. So, hindi ko na po talaga siya nakausap after nun. Hindi mo na rin sinabi na magbago ka na. Hindi maganda na ikaw ay kumukuha ng mga bagay na hindi sa'yo, na hindi mo pinaghirapan. Hindi mo na sinabi na gano'n? Hindi na po ako nakipag-usap sa kanya. Pero nakikibalita ka pa rin o nakatanggap ka ba ng balita kay Kiko? Hindi na po. Mm. Naku ito bilang pag-iingat din, 'di ba? Oo, tayo nga tumatanggap ng karelasyon na hindi mo alam sisirain lang rin pala yung tiwala mo. Meron ho talaga mga ganito na 'wag nating binibigyan ng sobra-sobrang pagiging ng kaluwagan ng freedom sa loob ng ating mga tahanan yung ibang tao. 'Di ba? Kahit pa nga boyfriend mo 'yan, kahit girlfriend mo, hindi lamang dun sa pagnanakaw, kundi na rin para sa privacy naman din natin. Ha, Jana? 'Di ba? Yes po. Oo, kasi hindi naman kailangan na karelasyon mo, mahal mo o lahat ng tungkol sa akin, alam mo na pati lalagyan ng mga underwear ko sa loob ng cabinet ko. No, hindi necessary yung mga ganyan. Huwag papasukin doon sa mga lugar na hindi naman talaga dapat sila entitled pa na pumasok. Mag-boyfriend at mag-girlfriend lamang kayo. 'Di ba? Hindi pa naman kayo mag-asawa at kahit pa nga mag-asawa kayo, 'di ba? Hindi naman yung ganyan kung ano-ano ng mga nakakatikot na lugar sa loob ng tahanan ninyo. Okay, meron muna tayong caller mula sa Pasig na nakikinig ng kwento mo, Jana. Itong si Richard para sa kanyang pagpapayo. Richard, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Richard, pakilakas ng bahagya yung boses natin. Bali po ang may papayo ko lang po sa kanya, ang bahay po talaga, naka-private, privacy po talaga sa ating may mga pamilya yan. Mm. Unang-una po sa lahat, meron pong mga magulang yung babae at kung sakali, meron din po mga kapatid. Kung sakali may mga kaibigan, di naman po siya na gusto niyang papasukin sa loob ng bahay niya, unang-una po sa lahat, pag-aralan niya po munang mabuti o pag-isipan niya mabuti at pakiramdaman niya. Mm. Sa loob ng ilang linggo o ilang buwan na magandang pakiramdam niya sa tao na hindi malikot ang kamay, hindi malikot ang mata, pwede niya pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Pero hindi pa rin naman dapat, Richard, na pumasok naman sa loob ng kwarto mo, sa loob ng kwarto ng nanay mo. Hindi pa rin. 'Di ba? Doon lang tayo sa salas. Yung mga kwarto po ng kapatid niya, nanay niya, bawal na po sila Hindi. pumasok. Oo. Hanggang kusina lang sila, sala lang sila. Oo. Doon mo makikita kung kung gaano pinahahalagahan ng isang karelasyon o ng isang tao yung salitang respeto. Respeto doon sa lugar. Tama, Richard? Tama po, tama. Oo. Pinapasok ka na sa bahay, dumire-diretso ka naman dun sa master bedroom. Oo, tapos kumuha ka pa ng pera. Ikaw nga bilang anak, hindi ka naman basta kukuha ng pera, 'di ba? Kung nasa matinong pag-iisip ka, magpapaalam ka, hihingi ka.
'Di ba? Kaya ako yung mga anak ko, alam mo, Richard and Jana, kapag hihingi ng pera, may kailangan bilhin, o sige, pakikuha yung wallet ko. Ayan, alam nila kung nasa nakalagay yung wallet ko. Pagkakuha ng wallet ko, iaabot sa akin yung wallet. 'Di ba? Hindi yan kukuha, hindi namin sila pinapayagan na kukuha na lang nung kung magkano ang gusto nila. 'Di ba? Out of respect, kailangan ibigay mo yung wallet ko, ako ang magbibigay. Magkano kailangan mo? 50. Eto 50. Kung walang 50, eto ang 1,000, papalit mo. Ipapalit mo. Ibigay mo sa akin yung 950. 'Di ba? Ganun dapat, Richard, ang training. Opo, ganun din po. At saka po, kung sakaling boyfriend niya naman po ang pinapapasok niya o best friend niya o kaibigan niya, kailangan pantayin niya mabuti. At kung sakaling pala naman siya, huwag niya lubayan ang tingin niya dun sa mga kasama niya. Yan. Pero kung meron duda, wag na lang papasukin sa kaloob-looban ng bahay. 'Di ba? Kung duda ka pa, wag na muna. Opo. Oo. Kung Maraming nahiya naman po siya, kung nahiya naman po siya kasi, halimbawa po, siya po pinapapasok po sa bahay ng kaibigan niya o boyfriend niya, na hindi naman po malikot ang kamay niya kasi nahiya din naman po siya na ayaw niya papasukin. Siyempre, respeto na rin po yun. Kumbaga, ang sa akin lang po, pakiramdaman niya na lang po. Huwag niya po alisin yung mga bagay o kaya tingin niya dun sa papasok sa bahay niya. Ayun lang po masasabi ko. Yun. Richard, maraming salamat sa iyo. Ayan, si Richard Maraming po ng salamat. Pasig. Di ba? Bilang paalaala sa iyo, ha, Jana. Okay. Ayan, Jana, sa susunod na may karelasyon ka, sana wag na mangyari yung mga ganyan. Hindi ko sinasabi na mali yung parenting ng mga magulang mo. It's just that, 'di ba, irespeto rin natin yung tiwala na ibinibigay sa atin ng mga magulang natin. Ako natutuwa kasi may tiwala sa iyo yung nanay mo, Jana, 'di ba? Hinayaan ka niya na ma-realize mo na nako, malikot yung kamay ng boyfriend mo. Hindi niya siniraan, 'di ba, itong boyfriend mo. Pero alam mo, ako bilang magulang, it could have been worse. 'Di ba? Yung pangyayari na 'yan, yung kawalan ng respeto at yung panghihimasok na talaga diyan sa bahay ninyo nung ex-boyfriend mo. Dapat magsilbing lesson ito sa iyo, ha, na ang mga pribadong lugar sa loob ng inyong tahanan ay dapat na manatiling pribado, na hindi pinapasok ng kahit na sino. Kanina merong binabanggit si Kuya Richard, ang ating caller, 'di ba, na wag mong lulubayan ng tingin yung mga pinapapasok mo sa tahanan ninyo. Tama 'yun. Pero kung mismong kahit nga karelasyon mo ay tila ganun na parang hindi mo malubayan ng tingin, parang nagmamasid-masid sa loob ng bahay, mag-isip-isip ka na next time. Ha, Jana, kung wala kang peace of mind. Ha? Yes po. Ayan. At syempre, para sa kapakanan din po ng ilan sa mga nakikinig sa atin, Jana, alam mo, you're not the, hindi ka nag-iisa dyan sa ganyang, sa ganyang karanasan. Kami rin, dahil sa medyo bukas din ang aming tahanan, ma-share ko lang sa'yo, yung iba talaga ay they will act as very close to you, 'di ba? Na parang, alam mo ba, nung bata ako, yung kapatid kong nakatatanda sa akin, business-minded, meron niyang nagtitindihan ng mga ice candy, yung mga ganoon, barya-barya lang yun noon. Tsinatsaga niya yun ilang araw, lalo na ganitong summer. Ako nga bilang kapatid, kapag kumuha ako, talagang sinisingil ako ng piso 'Di ba? Ganoon. Pero alam mo, merong isang kaibigan din, ayan, patambay-tambay, pa ano-ano. Ayun, na huli. Na kinuha ang lahat ng kanya mga kinita. Iyak ng iyak yung kapatid ko kasi pinag-ipunan niya yun galing sa mga baon namin. 'Di ba? Pero masakit. Pero minsan, sila pang mga inaakala mo na malalapit sa'yo at tapat sa'yo, sila ang may kakayahan din na sirain
yung tiwala mo. Pero ang lesson doon, naging hindi naman sa lahat ng pumasok ay pinagdudahan. Naging mas maingat lamang. 'Di ba? Kailangan mas maging maingat tayo sa pagpapapasok ng ibang tao sa loob ng ating mga tahanan. At kahit pa nga sabihin na natin, yung katulad sa iyo, Jana, 3 years mo ng boyfriend, akala mo kilala mo na siya, meron pa rin kasi na mga bagay sa loob ng ating mga bahay na binibigyan dapat ng tamang respeto, mga lugar na hindi basta-basta pinapasok ng bisita. Nang walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Kasi ganyan ang mangyayari. Aabuso sila. Jana, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. Ano na lamang ang maipapaalala mo para sa lahat ng mga katulad mo na lubos kasi na nagtiwala sa ibang tao pa rin na ex-boyfriend mo noon na sinalbahe pa kayo sa loob ng inyong tahanan? Sa mga naka-experience po, or parang makapag-ingat po kayo, kahit gaano mo katagal kilala yung tao, hindi mo mababasa kung anong gagawin niyan sa'yo kahit gaano katagal. So, mas magiging mag-ingat ka na lang. Ingatan mo yung kung sino papapasukin mo sa bahay nyo. Kasi kahit gaano kayo katagal, kahit sobrang tiwala mo na, hindi mo alam kung sasaksakin ka ba patalikod niyan. Yun. Para ka talagang tinraidor ka. The first time na nagnakaw siya doon sa nanay mo, kahit pa nga mahal na mahal mo siya noon, Jana, yun ang masakit doon 'Di ba? Mahal na mahal mo, kilig na kilig ka, nagde-date pa kayo, pero ninanakawan pala yung nanay mo, di salbahe. Hindi maganda, pero hangad pa rin naman natin ang mas maayos na pagbabago para sa mga tao na ganito. Okay, gaya nga ng sabi ng nanay nitong si Jana, hindi ko alam, baka kasi mas matindi yung kanyang pangangailangan kaya nga nagagawa niya yan. But then again, buhay natin. Ang ating mga tahanan is supposed to be yung safest na lugar para sa atin mismo at sa ating mga mahal sa buhay. 'Di ba? Kaya kahit na ano pang amo ng mukha, ng bisita, ng kaibigan o karelasyon na nasa loob ng tahanan, do not let your guards down. 'Di ba? Mag-iingat pa rin tayo dahil sa bandang huli, tahanan natin 'yan. Kailangan nating pag-ingatan. 'Di ba? Hindi basta-basta ipinagkakatiwala sa ibang tao ang paglalabas-masok dito. Parang basic lamang para doon sa iba. Pero para sa mga iba rin na malalaki na ang mga nakuha sa loob ng mga tahanan, masakit na. 'Di ba? At ang pinaka nakakalungkot pa rito, yung halaga kasi ng tiwala ay hindi naman maitatapat o maiko-compute doon sa halaga ng kinuhang pera. Mas mahalaga sana yung tiwala, yung pakikisama. Pero nakakapanghinayang na magtatapos ang isang relasyon, ang isang malapit na pagkakaibigan nang dahil sa pagnanakaw. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.